beloved Boss Mike Cervera. Sa Davao, walang sigarilyo. Kita nyo kung gaano kasinungaling ito. Sabi Davao Model City. Ninyong Duterte, walang sigarilyo sa Davao? Totoo? Ayan ito. Kaya sa Davao, walang sigarilyo. Yung pala sila pala number 1 ng smuggler ng sigarilyo. Kita nyo mga kababayan? Ayan ang dami nahuli Sabi rito mga kababayan fast forward tayo. January 16, 2025. Smuggled cigarette Ayan si Rawan Davao City. Wala daw sigarilyo pero ini-smuggle nila ron. Dahil ang mismong anak nito na si Paulo Duterte. Kita nyo? Ang anak mismo ni Digong na nagkatawang tao, na dating demonyo, ang anak niya mismo ang nag-i-smuggle nito. Na mas kilala sa katawang Polong. Pulong, hindi polong. Pag polong, ano yun? Meeting. Pulong, si Pulong. Ikasama mo, ng konti. Pulong! Wala At asawang nitong si January na siya ngayon ABC President. Pati asawa, kasali. Ay, shoutout po sa inyo lahat sa mga hindi pa nakakapag-like mga kababayan. Baka ma-report na naman tayo, wala pa tayo sa kalahati. Alam ko naman, ang leader ng mga nagre-report dyan, si Argo Di ba Argo? Nire-report nyo tong live ko? Kaya madalas nawawala bigla ako sa ere. Yan ang sinasabi ko sige na, paramihan tayo ng likes. Ang hindi mag-likes, walang t-shirt. Ito na. Sa Davao, ang siyang kinikilalang Lord ng mga smugglers sa Davao. Hindi lang Lord ng mga drug lords, kundi Lord ng mga smugglers. Lahat na mga kababayan, kanila na Kinanya na nilang lahat ng mga kasamaang gawain. Sa ngalan ng salapi, gagawin ang lahat, mga kababayan. Para Para magkakwarta. Ewan ko, kinakain ba nila yung pera? Kasi, mga kababayan, kung may 10 milyon ka, may 100 milyon yung isa, parehas lang yan. Di mo naman yan mauubos yan sabay-sabay. Pero mo kakain tayo. 1, 2 beses pa nga, di ba? Minsan 1 beses lang. Kapag ikaw matakaw, ginagawa mo 5 beses. Pagka tulad ka ni Jan Angeles, 3 beses, 4 na beses. Kapag tulad ko, mga kababayan, swerte na, 2 beses ako kumain Di ba? Matutulog ka sa isang bahay lang Magdadala ka ng sasakyan, isa lang O sabihin mo, kailangan mo ng bodyguard kasi maraming mga kalabang ka sa negosyo mong illegal Pero mga kababayan, kung hindi ka mag-i-illegal, kahit isang sasakyan lang, pwede na Di ba? Walang bodyguard, ikaw mismo magdadrive O kaya kumuha ka ng driver. Pag-drive ka, okay na yung isa pero kung ikaw nangangamba sa buhay mo dahil marami kang inaagrabyadong tao, marami kang illegal na trabaho, ay kailangan mo talaga sunod-sunod na kulay itim na sasakyan. Di ba? Para Para marami kang bantay. Para siguradong safe ka. At kailangan ipa-bulletproof mo pa. City na may tara sa bawat container dito. Kita mo, bawat container may tara talaga. Kaya noon, ultimo, etong Maynila, ginawa nila yan. Lahat ng lumalabas may tara. Alam niyo yung tara? Yan yung kickback nila.
Kita nyo, kada container kung magkano yan. Ha, mga kababayan, yung iba, 100,000 pa yan. Biruin mo kung ilang libo ang lumalabas dyan. Araw-araw. Ganong pera nakukulimbat ng mga yan. Grabe tong mag-ama na to. O kininayo, matay kayong tumalaag. Di ba? O kininayo, matay kayong tumalaag. Sapay kumaapon ko. Dardarasin nyo. Di ba? Dardarasin nyo, apo. Oh. Kita nyo? Oh. Kapa, mga kababayan. Ito pang anak nilang to. Oh. Naku, maraming magagalit na Ilocano rito. Lalo na yung mga taga-norte. Oh, eto na. Pakinggan ninyo. Baste Duterte, plano mag-volunteer bilang Secretary of National Defense kung manalo ang mga Duterte sa 2028. Dating adik, ngayon nangangarap maging DND Secretary. Kita nyo, mga kababayan? Dating mananakbo, ngayon tumatakbo. Oh, di ba? Oh, ulit. Tingnan nyo to, pakinggan ninyo. Baste Duterte, plano mag-volunteer bilang Secretary of National Defense kung manalo ang mga Duterte sa 2028. Asya pa kayong mananalo kayo sa 2028. Sa pagka-mayor, vice mayor nga, nagdidila ka doon na kayo. Tapos gusto nyo tumakbo pa? Ha? Sa national election? Malabo. Tayo ako na ta. Target niya ang Ilocos Norte, kung saan pupulbusin niya ito, at gagawin daw nila roon ang ginawa ng ama niya sa Marawi. Ngunit ang mga residente, takot. Hindi lang dahil sa mga isyong tinatalakay, kundi sa posibilidad na gawing war zone ang buong rehiyon. Nako. Kung mangyari nga, sino kaya ang susunod? Baka hindi lang Ilocos, kundi buong Pilipinas apektado. Correct, mga kababayan, ganyan sila kasama. Ang banta ni Baste na isang dating mananakbo ngayon tumatakbo. Na dati adik ngayon gustong maging DND Secretary. Ha, Arnold Lopez, kita mo, mga kababayan, ha? Ayan. Ang gusto'y pulbusin, igaya sa ginawa nila sa Marawi. Ang alin? Ang aming bayan sa Ilocos Norte. Ito, kininang, imbag no makadanong ka, baka no itakapay lang launyang kaawanan. Alam nyo, mga kababayan, meron akong ipagtatapat sa inyo. Pagtatapat ko sa inyo, ha, mga kababayan. Sabi ko, hoy, Along, nandiyan ba? Hoy, Along! May pagtatapat ako sa inyo. Ito, walang yabang. Ha? Walang yabang. Ang mga Ilocano maloloko, pero mababait yan. Ibig kong sabihin, mga kababayan, huwag nyo lang uunahan ang mga Ilocano at mamahaling kayo niyan. Pero mga kababayan, eto naman. Sasabihin ko sa inyo, huwag na huwag nyong uunahan na kayo ay mangunang manakit, mang-agarabyado. Nako, sigurado. Sa Ilocos na uso, ubusan ng lahi, sa kanila galing yun. Tama ba? O sa mga Ilocano, 'di ba? Ano ang kasabihan sa Ilocos? Kung isang sako ang dala mong kalokohan, tatambakan kanila ng 20, 100 sakong kalokohan nila. Kaya nga, Iloco, dahil maraming loko. Loko pero mababait yun. 'Di ba, mga kababayan? Sa mga hindi lang nakakaalam. Kaya kayo bago kayo mang-agrabyado ng Ilocano, mag-isip kayo ng 2 beses. Kung kailangan 10 beses, gawin nyo na yan. Gawin nyo na yan. Living witness ako dyan, sabi ni Arlene, no? Diba? Kaya nga iloko mga loko yan. Sabi ko sa inyo nung araw uso ang ligawan, hatiran, pagtapos ng alin? Ng mga pasayawan. Kapag kayo, ay nako, hindi bumusina at yung chika babe na pinormahan nyo ay meron na talagang pumuporma,
Naku, yari kayo, uuwi kayo, puro buko lang ulo. Ako, experience ko yan. Maloloko mga Ilocano, maniwala kayo. Ha? No, kunadaga. Nay, sumardangkan! No, yon, tandaan nyo na yan, ha? Oh, eto, para medyo kumalma kayo kapag may nakakarap kayong Ilocano. Kapag sinabi niya na, kunak nga sumardangkan na eh. Pag nagsalita ng ganon, naku, lumayo na kayo. Ha? Kapag sinabing ganon, oh, pag unak no sumardangkan na eh. Pag sinabing ganon, lumayo na kayo. Na ako, ay, pagsulon na kayo. Ha? Bumagsol nga sigot eh ay. O, di ba mga kababayan? Bumagsol nga sigot ka. Na ako. Imbag ko man, danog-danugan na lang kayo. Bumagsol nga dagos. Bagsulan na kayo, uri nakatalikod kayo. Ay, nako. Di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo kay Baste? Kay Baste, pupulbusin daw ang Ilocos Norte. Kala mo naman kaya nung hinamon si Torre na Ilocano ring isa. Baka hindi nyo alam, Ilocano yun. Si Torre. Kulay pa lang, di ba? Kulay pa lang pag nakita nyo na. Ngayon, ano? Pumalag ba to? Di ba nagtago sa saya ng nanay niya? Di ba? Nagtago sa saya ng nanay niya. Matapos niyang hamunin si Torre. Ano? Hindi lang yun nagsasalita pero nababasa ko isip niya. Tokin na namin, entertain eh. Tokin na namin eh. Nagtago sa saya ng nanay. Di ba? Kung manalo ang mga Duterte sa 2028. Target niya ang Ilocos Norte, kung saan pupulbusin niya ito, at gagawin daw nila roon ang ginawa ng ama niya sa Marawi. Kita nyo mga kababayan, gagawin? Paano niya gagawin, Aber? Ngunit ang mga residente, takot. Hindi lang dahil sa mga isyong tinatalakay. Baka nakalimutan nyo, si Diego Silang at Gabriela Silang. Ang kasamin yan. Alam nyo, di ba? Kilala nyo si Diego Silang. Gabriela Silang, mag-asawa yan. Naalala nyo ba yon? Noon? Nung panahon ng panahon ng mga Kastila? Baka naman hindi nyo naalala yan. Yung mga bayani natin yan. Ako pa tagahatid ng tubig ng mga yan eh. Di ba, mamita? Naalala ko yun, ako tagahatid ng mga tubig niyan. Waterboy ako ng mga yan. Grabe mga tapang yan. Mga Ilocano yan. Pag sinabi niya na, ne, into no parbangon, apan tayo, lumusob. Di ba? Pag sinabing ganun, kailangan madaling, bago pa lang lulusob, dapat nakahanda na kayo. Di ba, mga kababayan? Siyempre, ako nung bata pa ako. Kaya doon lang ako sa kampo. Nag-aantay kung ano mangyayari. Pag uwi nila, napakarami ng dalang armas. Kundi sa posibilidad na gawing war zone ang buong rehiyon. Kung mangyari nga, sino kaya ang susunod? Baka Sino susunod? Baka yung bayan nyo na. Pagka gagawin talaga nila, no? Kaya tandaan nyo mga kababayan, itong mga Duterte, nuknukan ng walang ya. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.